Kaya Doc, Magandang gabi po muli, umaga, tanghali, hapon, nasaan man kayong sulok ng daigdig. Nandito na naman tayo sa ating live consultation, free live consultation with Doc RJ. Bago ang lahat, disclaimer muna tayo. Gaya ng dati, hindi po tayo magbabago sa ating tinatayuan. Ang holistic medicine po ay hindi po para sa lahat, para lamang po ito sa mga taong maniniwala na walang ibang dahilan ng pagkakasakit, ah, walang katapusang problema hanggang sa ito ay magkaroon na ng malalang mga sakit, ay bunga po ng walang kalaman sa kanilang misyon sa buhay, purpose sa buhay, at saka hindi nila nakikita na mayroong nagbibigay ng sakit na nakasulat sa Deuteronomy chapter 28 verse 58 to 61 na sinasabi doon na kapag kayo hindi sumunod sa kautusan, bibigyan kayo ng mga sakit na nakamamatay, mga sakit na wala na sa aklat hanggang kayo maubos. Ah, Sabi ko nga, ako po ay isang holistic doctor. Ang malalim po talagang meaning ng holistic doctor, spiritual doctor. Yun po talaga ang ano ko, ang ginagawa ko for 10 years. Spiritual doctor po ako. Hindi lang ako nakafocus sa physical na katawan, kung hindi sa espiritu ng tao dahil nga ang ugat ng mga sakit ay nagmula sa mga espiritu, spiritual. Yung pagsuway dahil walang alam ang mga tao ngayon sa panahon ngayon eh. Wala na silang naiintindihan. Hmm. Puro na lang namumuhay sa laman. Kapag may mga sakit, ang takbuhan pa nila ay ang mga nakaputi na naubos na yung kabuhayan. Sa huli, bibigyan ka lang pala ng mga synthetic drugs. Yan po hindi nakikita ng mga tao na imbis na pambili ng pagkain, ibibili pa ng mga synthetic drugs. Pag hindi nakuha sa synthetic drugs, bubutasin ng katawan. Mauuwi sa chemo, radiation, dialysis. Yan po ang ending eh. Kanino po umasa? Sa tao. Yan po ang pinaka nakakalungkot. At nag-e-echo ba ako, Brad? Sabi ni, hindi naman Doc. hindi. So, yan. So, ganun. Dahil nga sa kamangmangan ng tao, sila ay nagkakaroon ng mabibigat na pagsubok. Ang ending po ay maagang pagkamatay. So, sabi ko nga, dito mag-aral tayo kung anong naunawaan ko tungkol sa kalusugan, isi-share ko po sa inyo. Libre po yun, walang bayad. At magtanong lang po kayo, yun lang naman ang kailangan eh. At wag po kayo mahiya, pumasok po kayo rito sa live ah, chat dito sa amin. Nandito na po yung link. Pasok lang po kayo. Nailagay mo na ba yung link, Brad? Parang wala. Wala dito sa Facebook, Brad, yung Ah, live ano natin. okay Doc, ilalagay ko ba? Oo. So, yun. Yun, pero bago ang lahat, bati muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyo dyan. Ronnie T. Divino, Leon Mendoza, FT Lomboy, magandang gabi po dyan sa inyo. Leon Mendoza, FT Lomboy, magandang gabi po dyan sa inyo. Leon Mendoza, FT Lomboy, So, yun lang magandang po gabi po muna. dyan sa At inyo.
Nako, meron na namang nagbabadyang kaguluhan. Sana nga mm, nagpapahinga lang ang Iran eh. Papahinga lang. Baka mga ilang araw meron na namang gera. Sana nga hindi na matuloy. Ay nako, problema talaga yung Iran. Ayan, yung gusto po konsulta ng libre, pasok lang po kayo, meron na pong link. Meron din pala tayo sa YouTube, ano? Magandang gabi po sa inyo dyan, Ma'am Lilibet. Baka po may mga katanungan kayo, text niyo lang po rito sa ating page. Ano niyo lang po. Sa inyo lang po sa comment section yung inyong mga katanungan. Kung gusto niyo man ng free consultation, pasok lang po kayo rito. Meron na pong link na inilagay. Saan? Ayan. Text niyo lang kung may mga katanungan. Yun, may nagtanong. Di, hindi daw makatulog. Ah, ano ba yun? Nako. Sinyalis din ng mga may insomnia. Hindi talaga makakatulog to. Um, kung meron mang ganoon, sabi ko nga, ayan, meron na pong ano rito. Marami po akong gustong itanong doon sa hindi makatulog. Dapat po, rumekta na po kayo sa akin. Nandito lang po yung Facebook page ko. Magpakilala lang po kayo. I-fill out nyo lang po yung form. And then para ibigyan ko kayo ng ano, free consultation. Private po yun. I-schedule lang po yun. So yung mga ganon na sabi ko nga pag kulang kayo sa tubig asin, isang dahilan din na hirap mag-produce ng melatonin kasi nga ah, yung brain neurons requires water talaga eh. And then saka yung medyo malalim kasi pag spiritual merong hindi na pinatutulog talaga eh. Mataas na yung anxiety, depression nito eh. Kaya kailangan makausap na yan mga ganyan kasi marami pong nasisiraan ng ulo, may mga suicidal tendencies pag gano'n. Yung hindi na nakakatulog mga 3 araw na, parang may hangin na sa ulo yun. So, kailangan dapat makausap na yun eh. Kasi yung root cause nun, sa pamumuhay niya siguro, kailangan malaman na po yung spiritual side nun. Ano ba yung pinamumuhay ng tao na yan? Hmm. Kung bata man yan o matanda na usually may mga bata pa nga eh. Kasi mga bata ngayon, binubuli. Uso yan sa eskwelahan, sa panahon ngayon, daming bully. Hindi lang nga sa bata, pati matatanda, bully rin eh.
mapa-ordinaryong mamamayan, mapa-gobyerno, ang daming bully dyan eh. Yung mga magnanakaw, bully na rin yan in general. Nagtitake advantage sila dahil yung ibang tao, ah, gusto talaga ng kapangyarihan eh. Yan. Kaya lang, wala, sabi ko nga, pag hindi uma-action yung ibang tao, wala sila, ini-ignore lang nila yung mga ganyan. Nagiging, ano na eh, nagiging habitual na eh. Hmm. O yung iba naman, dahil sa maraming pera, yun, ginagamit nila rin yung perang ninakaw nila para paikot din, para bulagin ng mga tao. Kaya nga ngayon, kahit na marami ng kalokohan ng tao eh, ang sagot lang nila, ayuda. Imagine yung para manahimik ka lang. Ay, nako. Ano tayo magagawa? Yan ang laro ng mga tao ngayon. Puro panlalamang sa kapwa. May kapalit naman lahat yan. Kaya nga, yung sakit na hindi makatulog dahil hindi lang sa personal na problema ng buhay ng tao, kung hindi sa nangyayari rin sa gobyerno. Ayan. Sabi ko nga, lahat ng ito ay mga pagsubok lamang. Natural disaster or mga sakit, mga dilubyo, bagyo, lindol, lahat po yan ay paggising lang naman eh. Ginigising na lahat ng mga tao sa buong mundo, binibigyan ng problema. Ito ngang init lang eh. Grabe. Ang daming nai-heat stroke, ang daming nauospital. Dahil lahat ginigising na eh. Ano bang ginagawa natin dito sa mundo? Sino bang tatawagin natin kapag ganyan na? Hmm. Kung malapit ka nang mamatay, dun ka lang ba magkakandara pa alamin ang katotohanan ng buhay? Kung kailan mamamatay ka na? Kaya nga lahat paggising lang yan eh. Walang nagigising eh. Naghihilig pa eh. Itong mundo na to, ginawa nilang pasyalan, ginawang wonderland. Hmm. Puro sarap ng katawan yan. Doon lang nakapokus ang mga tao ngayon. Ang espiritu, wala na, patay na. Akala mo humihinga yan? Oh, para lang mga hayop yan na naglalakad. Puro sa katawan lang nakafocus. Yan. Kapag may sakit na, mukhang kawawa. Wala na silang naintindihan. Hmm. Pero nung malakas sila, ay nako, hindi yabang pa ng mga yan. O, di ba? Kita naman natin sa buhay lang ng mga artista. Noon, ang lakas-lakas nila. Di ba? Lahat ng panliling lang sa mga tao ginagawa nila, yung mga peking pamumuhay. Kala mo ang ganda-ganda ng buhay nila pero sa totoong buhay, puro lang pakitang tao lang. Dahil hindi naman totoong pamumuhay yung pinoportray nila lahat sa kanilang mga palabas o even sa kanilang tunay na buhay. Nakikita siguro nila pero wala rin silang naintindihan. Akala lang nila nai-impart nila sa mga tao kung ano ba ang mabuti at masama. Yun pala wala. Wala silang nai-impart. Kasi walang nakikita ang mga tao na ang malalim na kahulugan ng sakit pala ay walang naintindihan sa paglikha sa kanila. Hmm. Kaya nga ang lahat ay nakatuon lang sa katawan at hindi nila nakikita ng mabigat na kasalanan pala nila ay sumuway dun sa 10 kautusan lang. Doon sila mabigat ang nakita na hindi nila nakikita na doon sa 10 kautusan, doon pala sila nasubok na ng lumikha na halos lahat ay idolatry na. Hmm. Ang lahat ay walang naintindihan sa mga nakasulat sa 10 kautusan. Akala nung ibang relihiyoso naintindihan na nila kung ano ibig sabihin or konteksto ng 10 kautusan. Yung iba nga binago pa eh.
Ayaw nilang bigyan ng tuon ng pansin yun. Sinasabi ng lumikha, ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pagkakaalipin. Oh. Kung hindi mo naintindihan yun, na may mga tao noong unang panahon, ang mga Israelita ay ah, naging isang malaking example na meron nagsasalita na nag-iisang lumikha na naglabas sa kanila na sinabing huwag kayong sasamba sa may mga anyo, kawangis ng nakikita natin sa langit, ang mga araw, buwan, o lahat ng lumilipad dyan, kahit anghel pa yan, makita mo. Hindi mo pwedeng sambahin yung may anyo. Sa lupa, lahat ng may anyo, tao, hayop, mga puno, or halaman, o lahat ng material, katulad ng mga ginto, silver, ginagawa ng Diyos ng mga yan. Hindi lang nasa ilalim ng dagat yung mga hayop dyan. Hmm. Lahat ng sinusundan ng mga tao, yung may anyo. Hindi nila alam na ang kasalanan pala ay lumabag na sila dun sa 10. Pangalawa, yung pangalan. Pilit na binabanggit yung pangalan. Ay, hindi, una pala, ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Pangalawa, maliban sa akin, wala nang ibang Diyos. O, dahil nga siloso ang lumikha. Siloso si Hashem. And then yung pangatlo, bawal banggitin ang pangalan. Pang-apat, kailangan mag-observe ng Sabat. Akala ng iba, linggo yun. Ay, nako. Kaya nga walang naintindihan ng mga tao. Yung apat na napakahalagang paalala, pamantayan, hindi naintindihan ng marami. Halos lahat opposite ang ginagawa nila. Kaya nga, hindi ka na magtataka kung bakit may mga sakit. Kasi sabi ko nga, ako ay isang holistic doctor, spiritual doctor sa totoo. Dahil yun ang ina-address ko na malalim ang kahulugan ng sakit. Hindi ito basta lang pumunta ka dyan sa mga nakaputi dyan sa ospital, bibigyan ka ng kung ano-anong synthetic drugs. Samantalang napatunayan ko na walang synthetic drugs for 10 years. Hmm. Gagawin mo, susunod ka lang dun sa nakasulat. Mag-umpisa ka, lahat ng ipapasok mo sa bibig mo, dapat kung ano lang ang nakasulat na dinisenyo ng lumikha, yun lang ipapasok mo, yung malilinis. At yung mga bawal na palagi kong inuulit, dito sa Gemen Holistic, yun, di mo na pwedeng ka ipasok yun. Kasi yun nagkokos ng pagdumi ng dugo. Alam naman natin na ang buhay ng physical ay nasa dugo, for the life of the flesh is in the blood. Hmm. Tapos yung iba, walang naintindihan. Imagine mo, 4 years na mahigit tayo rito nagsasalita sa GMN Holistic Medicine, and yet yung mga tao, eh, puro scientific, scientific, scientific. Di ba? Oo, naiintindihan natin ng scientific, discovery, late discovery na lang ng mga tao yan. Pero hindi pa rin solusyon. O malaman mo naman yung mekanismo ng katawan, magugulat ka kahit nakaimbento ka pa ng mga even natural supplement, even lahat ng scientist nagtulong-tulong na. And yet patay pa rin eh. Sa huli, mamamatay ka pa rin eh. Mm. Binigyan ka lang ng pansamantalang pamumuhay. Umabot ka ng 100 years old. Bilang lang sa kamay kung sino aabot sa 100. Walang bibihira na nga umabot ng 100. 90. Meron pa rin siguro. Kahit na umabot ka naman ng 100, ano ngayon? Hmm. Hindi nakikita ng mga tao, lahat mamamatay din. Kahit na
umabot ka ng 120 dahil marami kang nainom na supplement. Anong na-achieve mo sa 120? Wala. Mamamatay ka pa rin. Pare-parehas lang din tayo. Hmm. Ang tanong, matatapos na ba pag namatay ka? Hindi ah. Doon ka pa lang din mag-uumpisa. Doon mo pa lang din malalaman na ang purpose pala nitong mundo isubukin ang espiritu mo. Kung ikaw ba ay makikinig o susunod, ganun ang ipinakita doon sa mga unang tao ng unang panahon. Kaya sila sinubok sa ilang para malaman kung sila ba ay susunod o hindi. Kaya nga dalawang lahi ang nakapasok, si Caleb at saka si Joshua. And then the rest are hindi nakapasok doon sa sinasabing promised land. Mm. So hindi ganoon eh. Parang walang nakikita ang tao na magtatapos din tayo ng pananatili rito sa lupa. And yet, ang mga tao, wala lang. Parang wala lang. Ano ba tong tanong dito? Dok, ano ang pananaw sa ano to? Chronica 15:12, parang hindi na po sila sinasamahan ng Diyos. Anong hindi anong hindi sinasamahan? Hindi nakikipag-usap ang Diyos pero tuloy-tuloy yung milagro sa Israel. Hindi pwedeng sirain ng Israel kasi nasa propesiya na babalik pa ang lumikha ng tao, yung naglabas sa kanila sa Ehipto. Hindi ibig sabihin, ano ba nakasulat diyan? Kronika. Parang noon pa to nagtatanong si FP Lomboy eh. Sasagutin na kita. Teka ha? Huwag niyo pong babasahin ng ang hindi niyo naiintindihan. Kasi nga, ano bang pagkakaintindi niyo diyan? Hindi basta mamumulot na lang kayo ng verse at tapos i-interpret nyo na yun. Ano ba since Israel has gone many days without the true Elohim, without a priest, give instruction, and without teaching. Totoo naman, nangyari naman talaga sa kanila ito eh. Ano bang ibig sabihin nito? Kasi nga, di ba in-scattered sila, ang naiwan, two kingdoms na nga eh. Yung 10 kingdoms, 10 tribes in-scattered sa northern yan. Sila Ephraim, Manase, yan lahat ng sumama sa kanila. And then dun sa southern Jerusalem, naiwan dyan si Judah, si Benjamin at saka may ilang Levites. Hmm. Wala nang temple eh. Pero hindi ibig sabihin wala nang Israel. Nasa prophecy, babalik pa ang lumikha eh. Hmm. Isaiah, buksan niyo ang Isaiah, nandun lahat ng propesya na babalik ang lumikha. Igagather niya lahat ng mga anak ni Israel. Hmm. Ano bang ibig niyo sabihin? Kahit na wala ang hindi nakikipag-usap, nag nagtago ang Diyos sa mga anak ni Israel. Kasi nga very stubborn ba, stiff-necked people nga eh. Pero wag niyo pong lalahatin kung ano man yung sinasabi niyo diyan na imagine niyo naghahanap lang kayo ng butas. Pero hindi niyo naiintindihan 'yan. Gagamit kayo ng ah, ng mga verses na sasabihin nyo, wala na ang Diyos. Di sana wala na ang Israel. May Israel pa po. Andun pa ho ang mga Judah, ang tribe of Judah, ang mga Orthodox Jew, buhay pa ho. Israel kayo nga eh. Hindi naman nananalo ang mga Israelita, yung Israel, yung halo-halo na ang mga ano dyan, hindi na lahat Israelite yan. 12 po ang anak.
Tandaan nyo, hindi lang po nakapokus ito sa isang tribo lang. Marami po, may tribong naiwan doon. Hmm. Nagkaroon kasi ng assimilation or mixed multitude. Kaya ganun. Lahat ng nangyayari na yan, hindi basta may eliminate ang mga lahi ni Israel. Dahil walang yung pag-iingat sa kanila, hindi pa nawawala. Bakit? Eh, yung kung nalalaman nyo yung Six-Day War, o pinagtulong-tulungan ng Israel. Naulit-uli yan ah. Kailan lang, 'di ba? Ngayon nga, 'di ba? Alam niyo naman, hindi pa rin mapabagsak ang Israel, tumulong pa nga ang US eh. Hindi ba alam sa langit 'yon? Kung burado na ang mga anak at na wala nang tulong nakukuha ang mga Israelita o yung bayan ng Israel, kung saan nandun ang pangalan ng lumikha, hindi niya pababayaan yun. Hindi na nanalo ang Israel because magaling ang technology nila, no? Nananalo sila because meron pang sumusunod. Milyon pa yun. Hindi nyo lang alam ang istorya sa Israel. Hindi pa yan basta mawawala. Hmm. Nung nakaraan nyo pa tinatanong yan eh. FT Lomboy. Ano bang naintindihan nyo dyan? Saan nyo naman napulot yan? Yan yung mga komentaryo, mga comment ng mga kung sino-sinong religion na wala namang naintindihan. Tigilan niyo po yung mga papasok kayo rito. Pumasok kayo rito sa loob ng ano para mag-usap tayo. Pasok kayo rito sa loob ng Zoom para marinig ko rin yung ano ninyo, yung sinasabi ninyo. Hindi pa ho nawawala ang mga Israelita at ang Diyos ay nasa kanila pa rin. Hindi pa ho sila nauubos. 12 po yung anak ni Israel. Yung iba po wala na doon. Mga anak ni Judah nandyan pa. Mga Levita meron pa diyan. Ako po ay isang Levita. Hmm. Oh, nakalagay dito. Basahin nyo kasi nandun lang kayo nakapokus eh. Israel has gone made this without true Elohim, without a priest, give instruction, without teaching, but in distress it returned to the eternal Elohim of Israel, whom it sought and who in turn responded. So, ibig sabihin, kapag nasa distress sila, sa 4 po, basahin ninyo ang konteksto niyan, na mamumuhay ang mga anak ni Israel na walang temple, walang priest. Kasi nagbibigay na instruction po yung mga priest. Sila yung mediator, sila yung nakikipag-usap doon sa creator na si Hashem. Mm. Pero so kahit walang ganon, basta na-stress yung mga anak ni Israel, sila ay lumalapit diretso, nakakapanalangin sila, hindi mo kailangan ng ano, naririnig sila sa langit. Hmm. Sabi nga, but in distress, it returned to the eternal. O, pag na-stress sila, babalik sila dun sa lumikha. Hmm. Hindi pwedeng, kayo nga, ang tanong ko, kapag kayo nai-stress, oh, kanino ba kayo lumalapit? Doon sa kilala nyo, ng anyo? Kasalanan po yan. Idolatry yan. Kung doon kayo hihingi ng tulong, nabanggitin nyo pa yung pangalan ng may anyo na yon. Kasalanan po yun, idolatry yan. Hmm. Kasi kapag ang mga anak ni Israel o ang mga Hudyo, pag may problema, diretso silang nananalangin doon sa walang anyo. Okay? Alam nila, Shema Israel, Adonai, Elokeinu, Adonai, Echad. Baruch Shem Kebod, Makoto, Leolam, Bayed. Amen, amen. Immediately, acknowledge mo lang yung nag-iisang lumikha at may maraming prayer na susunod dun. Hmm. Hindi yung kung ano-anong ipapasok nyo rito, hindi nyo naman naintindihan yung konteksto.
Pananakit ng ulo at katawan. Yun na nga, pag malapot na po ang dugo, mataas po ang lactic acid, at hindi nakakapagpawis, marami pong pain na nangyayari sa katawan. Hanggang ulo po yan. Pananakit ng ulo kasi yung daloy ng dugo, hindi dumadaloy ng maayos kasi nga hindi kayo nagka-cardio, walang nitric oxide release sa lahat ng ugat. So, paano dadaloy? So, stiff yun. Maliit yung daluyan. Kung dito merong maliit at malapot na dugo, may buo-buo, nagbara, magkakos po ng pain yan. Pwedeng pumutok. Sa lahat, yung mga aneurysm na yan. Pag hindi nawawalang sakit ng ulo, palagi pong merong lumulobo, nagbababol dyan, nagpuputok. Because yung iba mataas yung homocysteine level kasi nga nagninipisan na yung mga ugat. So pag mataas yung presyon ng dugo, lolobo yan, puputok, internal hemorrhage. Kasi nga tubig asin lang napakasimple, hindi nagagawa. Tamad uminom ng tubig. Hmm. Kaya nga maraming pamamaga, infeksyon, bukol at bara, yan ang nangyayari. Kasi nga metabolic acidosis ang nangyayari kasi halos lahat ng diet puro acid forming. Hindi na nakakapagtaka. Hmm. Madalas ginawin. Yun, yung mga tao kasi magginawin, it's either mababa po ang hemoglobin yan o dugo sa katawan. Yung dami ng dugo, mababa. Even yung red blood cells or hemoglobin, mababa. Kaya nga, nauuwi, di ba? Alam naman natin, anemia. Paano ba pa i-activate yung red blood cells? Tinuro ko na po. Kailangan yung kumain araw-araw na may at least dalawa, tatlong itlog araw-araw. Lahat ng green leafy na sources na mga dahon-dahon, ensalada at saka konting minsan luto o kumain kayo ng ensalada. Yan at magpaaraw kayo. Yan po ang paraan para gumawa kayo ng bagong dugo. Kasi kahit anong sustansya ng kinakain nyo kapag wala pong exposure sa sunlight, wala pong carrier. So, hindi po nakakagawa ng magandang dugo. Hmm. And then, sabi ko nga, kailangan may movement para ma-activate yung erythropoietin para gumawa kayo ng dugo sa katawan. Ang alin? Yung kamay na nagtutubig, ba, Mm, yung magbabasa agad bilog-bilog, yung may kamay niya. tubig-tubig. Hindi, Mm. parang, hindi naman siya pawis, pero parang yung kamay niya ay laging Parang basang-basa. mamaso. Hyperhidrosis, ibig sabihin, yung nagmamanas, ano ba Nag, to? Basta nagbabasa. nagbabasa-basa, hyperhidrosis. Paano yun? Hindi, ano lang yun, pag natetense kasi ang tao merong ganong response na para kang biglang pinagpapawisan kung di sa ulo, sa kamay, sa paa, may ganon. Since bata pa daw siya noon, Dok eh. So, Ah, kahit mag-drawing daw kasi siya, nga, magbasa yung kamay niya. merong ganon. Yun na nga, yung activity, kasi nga, yung education ng brain, every time yung respond ba? Oo. Nagre-respond kasi in-educate na yung brain mismo siyang meron tinatawag na autonomic nervous system na pag mainit, of course, nagpapawis tayo. Kaya lang, sumasabay ito kapag gumagawa ka na. Merong ganun. So, kaya nga, depende sa temperature, kung susubukan lang niya, mainit, ilulubog mo palagi sa mainit yung kamay. Lagyan mo ng asin kasi nagre-response yun habang kumikilos ka, nagre-response na rin yung nag-stimulate na rin ng sweat
dun sa habang nagsusulat ka, nagsasabay sila. Supposed to be, hindi dapat. Hmm. Yung hypersensitivity na rin parang ganun yung nangyayari. So, hindi po ba 99% spiritual sabi nyo? Masama po ba, Doc, mag-share nyo sa amin? Noon ko pa ho kayo ini-invite, FT Lomboy. Hindi po ako nagtuturo dito. Meron pong group kung saan i-join ko kayo, mag-aral kayo ng Torah. Libre naman po yun. Kaya lang, puro kayo katawan, katawan lang. Puro lang kayo sa katawan nakafocus. Hmm. Magandang gabi dyan sa inyo, Tina Katipol. Hindi nyo nga ini-interpret, pero narinig nyo yan po sa iba. Hmm. Meron nagpaliwanag sa inyo yan. Hindi na to, wala na, hindi na, wala nang mga Israelita. Wala na ang Israel, hindi, wala na ang Diyos sa kanila. Yan po ang sinasabi palagi ng mga ibang religion, ganyan ang interpretation nila. Hmm. Yung mga, wala nang Diyos sa kanila, tignan mo nga. Sa 12 anak, may natira pa ho na sumusunod, hindi po lahat. Yung iniscattered sa buong mundo, yun po yung mga pasaway. Hindi po lahat ng anak ni Israel ito malikod sa nag-iisang lumikha. Lagi niyong tandaan yan or hindi niyo pala walang maglalaro sa isip niyo kasi wala naman basta-basta magsasalita ng ganito eh. Puro halos lahat sumasamba na sa may anyo eh. Anong gagawin natin diyan? Hmm. In-invite ko na po kayo noon. Sabi ko meron pong School of Torah. Hmm. Sinabi ko na sa inyo noon, umaten kayo kahit na ah, kahit na magkaiba yung oras natin, pilitin yung maka-attend. Kasi napakahalaga po na malaman ninyo ang katotohanan. Hindi po, kung alam lang ng tao kung gaano kahalaga itong sinasabi ko. Ay nako, kung alam lang ng mga tao kung gaano kahalaga itong sinasabi ko. Kaya lang wala silang interes malaman eh. Bakit? Sanay na sila sa madali lang eh. Sabi ko nga, paano nyo malalaman na ang isang tao ay totoong susunod? Hmm. Papakita nyo po yan doon sa lumikha. Hmm. Paano? Kaya mo bang gumising ng alas 4 ng madaling araw para manalangin? Baka doon pa lang sa ganung paraan tatamad-tamad ka na. Tapos sasabihin mo, relihiyoso ka. Ay nako. Malalim po ang holistic medicine. Puro po spiritual po ang focus ng holistic medicine. Secondary lang po yung science kasi hindi po talaga, wala pong nagpapagaling dito sa mundo. Kalokohan po yung mga doktor-doktora na yan. Ang totoong doktor, nagtuturo lang po. Wala pong manggagamot kung hindi yung nagbigay at lumikha ng buhay at katawan. Siya lang po ang totoong manggagamot. Kapag may nagsabi na dito sa lupa na kung sino man yung tao na yan, kahit ano pang degree na kuha niyan, at sinabi niyang siya ang nagpapagaling, ay may problema po sa pag-iisip niyan. Hindi niya po naintindihan ang kanyang sinasabi. Parang sinasaklawan mo na or kinukuha mo na yung dapat ang lumikha ang talagang nagpapagaling, hindi ang tao. Sabi nga, sumpain ang sino mang magtitiwala sa mga tao na kaparehas nilang din namamatay.
Sabi ko nga ako ang professor ko hindi po tao, yung lumikha ng tao. Yun po ang professor ko, doon ako nakikinig. Hmm. Kaya nga pag hindi naintindihan ng mga tao, ay nako, ang ending talaga kaguluhan, maagang pagkamatay, kalituhan, yan. Walang katapusang problema. May pera ka nga, may problema ka naman, may sakit. Sa paligid mo may mga may sakit, kaguluhan. Hmm. Takot, pag-aalala, yan. Yan ang palaging ibibigay sa inyo. Wala kayong naintindihan. Dok, ngayong maka-allergic ba yung maligo sa dagat, Dok? Ano na? Allergic daw siya sa maligo sa dagat. Sino yun? Yung Lalaki, babae, bata, matanda, ano ba? yung ano, yung nagtutubig yung kamay. Ah, hindi naman, nasubukan niya na ba? Ay kaya ayaw na nga niya maligo eh kasi nagpapantal-pantal daw yung katawan niya, buong katawan niya. Baka meron siyang, may nangyari dyan na, kasi may nangyari, meron ako naging ano rin noon, nung naligo siya, nagkaroon ng ano yan sa mga dikya ba? Nagkaroon ng na ano sa kamay, parang ganun. So every time na nagpupunta siya doon, nagkakaroon siya ng ano, May pantal-pantal ah, siya, ah, magmumula daw yung katawan niya, buong katawan niya. Pag Kasi maligo nga, siya ng dagat. hyperacidity, ano, hypersensitivity, yan. Oh, parang ganun. Yung pag, lalo na, hindi mo naman masasabi, malinis yung dagat kung maraming dikya. Yung nadikitan ka nga lang lalo na kung hypersensitive na yun, naligo pa ng dagat yon, hindi mo alam, meron mga maliliit na tumutusok, biglang magre-react yung buong katawan niya. Hypersensitivity nga, yung mga ganyan. Hindi, kung ganun, hindi mo na talaga mapapaligo sa dagat yan. Kumuha na lang ng tubig yan, lagyan na lang ng asin. Yun na lang. Hmm. Asin dagat. Tingnan natin kung magkaroon pa siya ng pantal. Pero, yun na nga. Dapat mag-experiment kasi sila. Kasi kung sa dagat, hindi ako nagtitiwala na walang kakagat sa'yo. Meron talaga eh. Oo nga, nakaano na kami ni Commander. Nakabalot na kami. Maya-maya meron kumakagat pa rin na maliliit na ano, yung insektong dagat na. Kaya tingin ko, ang dami kong kati-kati. Nakabalot na kami ah. Hindi kasi ako naguhubad dun sa dagat eh. Kasi kahit na anong ganda ng dagat, kahit na sa Boracay pa o malilinaw, meron pa rin nangangagat. Hindi talaga nawawala. Natsitsyempohan, lalo na kung maliligo dyan, yung may hypersensitivity na sa katawan, talaga magre-react yun. Delikado yun. Hmm. Wag na lang maligo sa dagat kasi pag yun, na-activate yun ng mga antigen na galing dun sa mga insektong dagat. Para yung bomba na sasabog yan, baka mag-cardiac arrest yan. Maraming ganun eh. Yung natusok nga lang ng ano, naguhugas nga lang ng ano ng tilapia. Natusok ng ano Hala, tapos dinala pa sa ospital. Yun ang problema eh. Hypersensitive na yung tao. Merong mga cases like diabetes. Diabetes pa sila. See? Kapag ganon, ah, hypersensitivity nga yan. Very fragile ang taong yan. Kaya pag natusok mo yan o may nangyari, sugat o ano, magre-react yung buong katawan, magpapanik. So, hindi yan, hindi yan pwede pag mga ganyan. Mataas yung allergic response niyan. Hindi pwede yan. Mamamatay yan ng ano.
wala sa oras. Eh, lalo na 'pag tinakbo mo sa ospital. 'Di ba may tinakbo nga sa ospital, natusok na balita, naghuhugas lang daw ng ano, ng tilapia, ta's malaman-laman, eh, diabetic. Yun na nga 'pag ang mga diabetic, person kasi malapot na ang dugo niyan. Very, ano 'yan, hypersensitive. So, hindi siya puwedeng kumain ng kung ano-ano o kung may mataas yung allergic reaction sa katawan niya. Kasi nga, acidic, eh, metabolic acidosis ang case niyan, eh. Yun nga hindi nagtutubig asin, yun ang problema. Sa'tin wala naman tayong ginagawa diyan, tubig asin ka lang. Kaya lang yung recommendation natin kinatatakutan, eh. Pero yung synthetic drugs hindi. Oh, yung Yan. operation, chemo, radiation hindi. Imaginin mo, yung mga tao ba Insulin. may sayad, ano? Yung insulin pa. 'Di ba? Parang sabi ko mukhang may sayad 'tong mga tao. Yung binibigay mo natural, takot sila. Pero do'n sa mga synthetic drugs, chemo, radiation, operation, ay naku, dialysis, pinagmamalaki pa nila 'yan. Na buhay pa sila dahil sa dialysis. Asos, buhay ka pero unti-unti ka ng pinapatay ng dialysis. Ay naku. Kaso inheritance daw nila Dok yung diabetes. So, Hindi totoo lahat 'yun, ng Brad. pamilya nila Marami akong case, sabi diabetes. ko nga, may mga pasyente ako na 10, 20, 30, 40 years na gumagamit ng maintenance. Nung nagkakilala kami, yung matatapang, talagang nag-zero na sila, wala na silang maintenance. Buhay pa ngayon. Yung iba naman, on and off. At yung iba naman, hindi sumunod. Ano nangyari? Yung iba, putol na yung paa. Yung iba, nag-cardiac arrest na. Ay nako. Eh, yung matatapang, buhay pa. Sabi ko nga kung oras na, oras na. At least namatay ka na hindi mo pinakailaman ang katawan mo. At nagtiwala ka na itong katawan na 'to may self-healing capacity. Ganun lang. Nagtiwala lang siya. Ganun lang dapat. Eh, wala, eh, walang tiwala dun sa lumikha na siya ang nagpapagaling, eh. Yung ano daw, yung mga doktor daw sa ospital. Ay naku. Po ako naniniwala sa 10 taong kong practice, eh, nakita ko na po lahat ng mga pasyenteng naniniwala at hindi. Na-experience ko na, kung sino yung naniwala, na itong katawan na 'to may kakayahang gumaling mag-isa. Eh, Paano Dok, ano yung substitute natin sa sa insulin? wala tayong isa-substitute dun kasi nga kailangan ituruan lang yung katawan na alisin lang yung mga refined carbs. Do'n ka muna sa unrefined or yung low glycemic index food. Kung dati mahilig kang kumain ng mga kanin, tinapay, noodles, pansit, dairy products, ice cream, soft drinks, tanggalin mo lahat 'yan. Balik ka dun sa mga low carb, diet na or mga unrefined or low glycemic food. At saka yung salt and water. Itigil mo yung insulin. Bakit? Eh, yung katawan mo malilito. Gumagawa ito ng insulin naturally. Hindi mo pwedeng pakialaman o pangunahan yung katawan. Ang problema, sabi ko nga kapag mataas, tigilan nyo lang mag-check ng blood sugar kasi nga hindi naman dapat chine-check yan, eh. Naturalmente, tataas ang glucose sa katawan or sugar kapag kumain kayo ng carbs. Eh, kailangan mong kumain ng carbs, eh. Ang problema, kapag mataas, hindi ibig sabihin may sakit ka na. Ang problema, ang mindset sa'yo, may sakit ka na pag mataas ang sugar or glucose.
Wala po, kadalasan tanungin mo yung mga tao matataas yung glucose, walang nararamdaman. Ay, nako. Doon ang nagkakaroon ng pagkasira doon sa pancreas kung saan ginagawa yung insulin. Dahil i-mindset na sa'yo pag mataas ang glucose masama. Ala, problema na tayo dyan. Kasi nga ako, in-experiment ko sa akin, in-experiment ko yan sa mga pasyente. Kailangan lang malakas ang loob nyo para maintindihan nyo yung katawan ninyo. Hmm. O kasi, sabi ko nga, nakwento ko na noon. Meron akong ginawa na kumain kami sa buffet. Tapos, pagkakain after 2 hours, kunan sila ng blood glucose. O, ang taas. Yung isa nasa 800 milligrams per deciliter. Hmm. Yung isa hindi na mabasa. Tanungin mo kung anong nararamdaman. Wala. Eh, natural, tataas talaga kasi kumain ka eh. Hmm. Yung isa naman parang lightheaded lang, pang inaantok. Hmm. O, sabi ko, walang kakain ng 12 hours. Tapos, orasan nyo. Kuha kayo uli kunan nyo uli yung sarili nyo ng check kayo ng glucose. So, after 12 hours, may mga maintenance yung mga yan. Sabi ko, wag nyo muna iti-take. Obserbahan nyo muna. Kaya kailangan malakas ang loob nyo. So, ang ginawa nila, check nila yung Aba, yung 800, bumaba na ng 400 after 12 hours. Yung hindi na mabasa ng glucometer, bumaba ng 300. Paano nangyari yun? Kasi nga, habang hindi kayo kumakain, ginagamit na ng katawan nyo for future energy yung nandun sa dugo. It's either i-convert into fats as stored energy or ginamit na ng katawan mo as immediate source of energy. Hmm. Yun ang hindi naintindihan ng mga tao. Ang problema lang, sabi ko nga, pag hindi nyo sinabayan ng tubig asin, baka lumapot. Kasi nga, pag kumakain tayo, tataas ang glucose, isang kakambal niyan, high blood pressure. So, kasi nga, lumalapot eh. So, yun. So, maraming mangyayari dyan. Pwedeng tumaas yung blood pressure, mahirapan ang pusong bumomba. Habang nagbobomba siya, of course, parang tinutulak niya, putik na. Sanlapot na ng putik. Hmm. So, very forceful na yung puso. So, ano mangyayari? Magkakaroon na ng pressure talaga. Kaya nga pag binipi mo, mataas yung BP. Kasi nga, hirap na siya mag-push pero lumalaban yung puso mo, bobombayin niya talaga yan. Ang isang susunod na sakit nun, cardiomegaly. Kasi nga, very forceful na yung trabaho ng puso. Oh. Ayun ang problema. Hmm. Kaya nga maintindihan. So, kapag hindi mo naintindihan yun, ang susunod na mangyayari, hindi mo naintindihan yung katawan mo, nagre-respond lang pala. Hindi pala sakit na yung na-experience mo. Hmm. Ibig sabihin, ang ending mo niyan, synthetic drugs. Hanggang sa mag-fail yung liver and kidney o dialysis, chemo, radiation, operation. Yan. Dok, ano kaya tong kanang tagiliran ko kumikirot at namamanhid? Paa. Kailan pa ho yan, Ma'am Tina Katipol? Ang tatay ko ulcer daw kinamatay. Ano po bang pwedeng gawin sa sakit nito? Eh, ulcer. Kapag hindi lang po ulcer ang kinamatay, marami pong ulcer buhay pa ho ngayon. Yun po ano bang totoong dapat tinitingnan ninyo dun sa ano bang nakasulat dun sa cause of death. Hindi po basta mamamatay dahil may ulcer. Magkakaroon pa maraming complication o marami pang madadamay pag nagkaroon ng ulcer. Or nabutas na yung yung sikmura. Hmm. Pwedeng lumaki ang tiyan, maapektuhan yung ibang organs. Hmm. Hindi po basta mamamatay, madami pong may ulcer, nakasurvive po sila ng ilang taon. Meron pong
ibang reason kung ba't namatay yan. Pwedeng nauwi sa cardiac arrest. At ilang taon na ba yung tatay nyo kung namatay siya sa ulcer? Gaano niya katagal dinanas yung hirap? 1 week na. Asos. Hindi ko maano kung 1 week na yan. Kasi kung anong, saan pong tagiliran? Kaliwa o kanan? Kanan. Kanang tagiliran. At namamanhid. Nako. Ano lang ginawa nyo ng 1 week? Ma'am Tina Katipol. Ano na po ang ginawa ninyo nung 1 week na? Ano-ano na yung mga ginawa ninyo? Hindi ko maano yan, Ma'am Tina. Hindi ko alam baka meron kang ah, baka meron ka ng baka meron kang gallbladder stone. Isa yan sa pagmataas ang pain. Sometimes nagmamanhid yung parte ng katawan sa sobrang pain. Hmm. Hirap ba kayong umihi? Hirap ba kayong dumumi? Ano bang nararamdaman ninyo? Kung namatay ang Eptilomboy, kung namatay ang tatay mo 10 years na matagal, so hindi pa yan, hindi yan nakamamatay. Ibig sabihin, umabot pa ng 10 taon. Ang sinasabi ko, may ibang dahilan pa yan kung ba't siya namatay. Nakalagay yan dapat sa cause of death. Nawawala naman lagi lang ako, water with rock. So, naalala ko yung sinabi mo na kapag may pain. Pwede naman yun. Kanya lang, kapag, kasi hindi ko alam kung paano kayo kumain eh. Kasi nung huli tayo magkita nakita ko yung tsura nyo, malaki pa rin eh. Hindi natin alam kung kapag may malalaki na tiyan, kapag ikaw si Lilibel, o libo-libo ang bilbil, asahan mo may mga gallstone formation yan. So isa yun sa nagkukos ng pain sa tagiliran. Hmm. Kung hindi ka naman makatayo at hirap kang tumayo, pwedeng may sciatic nerve problem din. Nagmamanhid din yung mga tagiliran hanggang paa, paitaas. Between the holy and the... Pero yung sumasakit sa tagiliran mo, sa ilalim ng rib cage na yan, parang may tinutusok papunta sa likod, pwedeng gallstone yan. Pero kung wala namang ganon at may pananakit ka sa tagiliran, maaring may mga ugat-ugat dyan na naipit, kailangan nyo lang ng stretching, pwedeng kasama na yung sciatic nerve, na magmamanhid din yan. Mga ugat-ugat po yan. Kaya kailangan ng stretching. Sabi ko nga, ang gagawin nyo lang sa umaga kapag nakahiga kayo, ng lapat ang likod ninyo, tulungan nyo ng dalawang kamay nyo, yung isang tuhod, kailangan maabot nyo hanggang dibdib. Tapos yung isa naman, yan, bago kayo tumayo, pagka nagising at saka mag-stretching kayo, ibibend nyo sa kaliwa yung katawan nyo, saka sa kanan, it's either nakahiga o nakaupo para ma-stretch. Kung umiihi naman at maayos, hindi kidney problem yan. It's either yung mga
himay-himay ng katawan ninyo, yung mga malalaking muscles sa tagiliran, or yung sinasabi ko nga baka gallstone formation, isa yan. Gallstone or sciatic nerve. Yung tanong mo, FT Lomboy, kung anong gagawin sa gastritis, yung ulcer pala, nauwi yan, nag-uumpisa po yan sa ano muna, gastroesophageal reflux o yung GERD o yung mga may lumalabas na maasim o mapakla. Reflux po yan. Mga acid reflux, diyan po nag-i-start yan. Hanggang sa ang magiging ending niyan, magkakaroon na ng malaking damage dun sa lining ng stomach or yung first lining ng bituka. Pwede magkaroon ng leak dyan. Hmm. Kung lumaki ang tiyan ng tatay mo, nagkaroon ng ascites, liver problem po. Yung portal hypertension naman yun. Hmm. Kaya lang, mahirap mag-assume o manghula. Oras na ba? Uy, 9:30 na pala. Pack up na tayo, Brad Mel. Okay, Oh, Doc. mabol pa. Teka, mabol pa si Ma'am Tina. Meron sinasabi pa. Doc, paano yung Mike Diwindi at Kapre na nakaabay daw sa kanya? Eh di, hayaan natin siya. Hindi naman tayo pwedeng sumakay doon sa pinaniniwalaan niya. Kasi kasalanan yun. Kung sa pakiramdam niya ay nakakatulong sa kanya yun, it's a wicked yun. Bawal yun, abomination yun. Evil, evil doings yun. Hindi na tayo pwede anong gagawin natin sa kanya? Eh, gusto nga niya mawala eh. Sino? Yung ano, Hmm. ano sa kanya. Sino yun? Yung anak? O yung anak. Kailangan niya magtora. Kailangan ano niya, palalayasin niya yun. Hmm. So, Shima na Kasi, siya? ha? Ishima? Or No, no, no. Hindi ganun basta. Kalapastanganan yun pag ginagamit niya yung ano natin. Hindi pwedeng ganun. Kailangan mag-repent muna siya. Hindi pwedeng malaman niya kaagad yun kung hindi man lang, hindi pa siya nagre-repent. Hmm. Na baka marinig bigla ni Hashem yun, nagaganon yung tao na yun, spirito na yun. Sino to para hindi niya nga alam kung ano ibig sabihin ng Shema. Ba't to gagamit ng lingwahe ng langit kung hindi pa nga nagre-repent, hindi pa nga niya kilala si Hashem eh. So, kung gusto niyang alisin yun, di mag-aaral siya ng Torah muna para malaman niya yung ano, gagawin. At nakikita naman ng langit yan eh. At siya po proteksyonan. Yun lang naman ang ano doon. Kung babanggit siya ng ano, hindi tayo pwede magbigay ng ano ng katulad ng mga ibang ritual. Magbibigay ka basta-basta ng ano ng mga ritual prayers sa hindi naman nagre-repent. Hindi pa kilala si Hashem, idolatry pa rin 'yan. So, kailangan i-purify muna yung soul niyan bago siya magbigkas-bigkas baka ikamatay niya pa yun eh. okay, Doc. Kasi wicked eh. Oo nga. Hindi siya pwedeng holy tang yung babanggitin Lashon HaKodesh eh. Hindi yun pwedeng banggitin ng kung sino-sino lang. Kung may gallstone po, nasabi ko na rin dito, yung apple cider po, at least 2 tablespoon ilagay nyo sa 500 ml. Inumin nyo po yan. At saka uh,
iwasan niyo po muna yung kumain ng mga yun, yung kanin kasi nga mataas ang contribution ng fats niyan, yung mga kanin. Kung alisin niyo po muna yung mga kanin, tinapay, noodles, wala muna kayong ganun. Kasi ang sakit na gallstone ay nakukuha yan sa excess fat. At pag wala kang bile acid formation, yun ang mangyayari. Magkukos ng formation niya ng stone sa gallbladder. So, yun lang po. Opo, ang nakalagay na cause of death ulcer, um, mhm. Baka ang ending din yung ulcer na yun, baka ang ending na rin cardiac arrest dahil sa hirap ng suffering ng may pain, lumapot ang dugo. Kasi yun lang naman ang papatay sa iyo. Huminto ang puso mo, nalason ka, nawalan ka ng supply ng dugo sa utak. Yan ang mga papatay sa mga tao. Katulad lang ng nakagat ka ng ahas. Hindi ka naman basta mamamatay agad eh. Yung iba kasi natatakot lang eh. Pag natakot ka kasi mataas yung venom, yun ang blood clot, yung maglapot ng dugo, yan. Ang uwi niyan, cardiac arrest. Hmm. Pag huminto na yung puso. Pero maraming nakakagat ng ahas buhay pa rin, nakakasurvive sila. Kasi nga, yung takot yun ng papatay. The moment na bumilis ang tibok ng puso mo at malapot ito, at hindi mo napakalma yung puso, ayan, pwedeng huminto yan. Ayun, patay ka na. Kasi kapag nalaso naman tayo, susuka mo yan, tatae mo yan, lahat ng exit point. Hmm. Yun lang, pag sa sobrang pain talaga, ang ending talaga, cardiac arrest. Kasi nga, nagpanic na eh. Pero kaya nga alisin yung takot. Kung oras na, oras na. Okay, so ayun. Paalam na tayo. Maraming salamat po muli sa lahat na sumubaybay sa ating programa ng Gemin Holistic Medicine, free live consultation with Doc RJ. Kita-kita na lang po tayo next week ulit, Tuesday, 8 p.m. Okay, maraming salamat po. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Amen, amen. See you on Friday, Brad. Thank you, Doc. Mga kapatid. Baruch Hashem.